Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang Balita, Biblia. Today is 21 January 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Job. Tumaing si Job sa Diyos. Job chapter 3 verse 1. Pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagsalita si Job at isinumpa ang araw ng siya'y isilang. Verse 2. Ito ang kanyang sinabi. Verse 3. Hindi na sana ako ipinanganak pa at hindi na rin sana ako ipinaglihi. Verse 4. Nabalot na sana ng dilim at huwag mo na sanang maalala pa ang araw na iyon, O Diyos. Huwag mo na sanang pasikatan pa ito ng liwanag. Verse 5. Nanatili na lamang sana ito sa takip ng kadiliman at nabalot ng ulap upang huwag ng sikatan ng araw. Verse 6. Nalagas sana ito sa tangkay ng panahon at hindi na napabilang sa aklat ng kasaysayan. Verse 7. Ang gabing iyon sana'y malulumbay. Wala na sanang sigaw ng kagalakan. Job chapter 3 verse 8. At sumpain ng mga salamangkirong nagpapaamo ng dambuhalang libyatan. Anong libyatan guys? Dambuhalang libyatan. Verse 9. Huwag na sanang sumikat ang bituin sa umaga at huwag na sanang sundan ng umaga ang gabi. Verse 10. Sumpain ang gabi ng aking pagsilang na nagdulot sa akin ng ganitong kahirapan. Verse 11. Bakit hindi pa ako namatay sa tiyan ng aking ina o kaya'y noong ako'y isilang niya? Verse 12. Bakit kaya ako ay idinuyan pa, kinalong, inalagaan at binigyan ng gatas sa dibdib niya? Verse 13. Kung namatay ako noon, ako sana'y tahimik na, mahimbing na, natutulog at nagpapahinga. Verse 14. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Di ba tayo mga kamag-anak, pag may sakit yung ating mahal sa buhay is pinagpipray natin na habaan pa ang buhay, ganito. Pero hindi natin kasi nararamdaman yung sakit nila, nararamdaman yung sakit na sobrang sakit na katulad nito ni Job, hindi na niya kaya inaano na niya na sana hindi na siya, kumbaga sa namatay na lang sana daw siya nung hindi na, kumbaga sa nung pa siya, nasa sinapupunan pa siya ng nanay niya, hindi na lang daw sana siya isilang. Kaya yan ang lagi kong sinasabi, dapat i-respect natin kung ano yung kalagayan ng may sakit. Halimbawa, kung hindi na nila kaya, huwag mo nang pilitin na mabuhay pa sila kasi nga sila na mismo sa katawan nila, hindi na nga nila kaya. Yun. Matuto tayong tanggapin na kasi diba masakit sa atin pag nawalan ka ng mahal sa buhay. Kasi nga hindi mo nararamdaman yung kanilang sakit na iniinda. So yun. Pero dapat talaga i-respect natin sila. Kung ayaw na nilang mabuhay, di ayaw na nila mabuhay. Ganun. Okay. Verse 10. Sumpain ang gabi ng aking pagsilang. Ulitin ko nga muna guys yung hindi ko naintindihan yung libyatan yung verse 8. Job chapter 3 verse 8. At sumpain ng mga salamangkirong nagpapaamo ng dambuhalang libyatan. Okay, verse 9. Huwag na sanang sumikat ang bituin sa umaga at huwag na sanang sundan ng umaga ang gabi. Verse 10. Sumpain ang gabi ng aking pagsilang na nagdulot sa akin ng ganitong kahirapan. Verse 11. Bakit hindi pa ako namatay sa tiyan ng aking ina o kaya noong ako'y isilang niya? Verse 12. Bakit kaya ako idinuyan pa, kinalong, inalagaan at binigyan ng gatas sa dibdib niya? Verse 13. Kung namatay ako noon, ako sana'y tahimik na, mahimbing na, natutulog at nagpapahinga. Verse 14. Katulad ng mga hari at pinonong yumao na noong panahon nila'y nagtayo ng mga palasyo. Verse 15. Tahimik na sana ako tulad ng mga pinonong nakapag-imbak sa kanilang bahay ng mga ginto at pilak. Verse 16. O tulad ng mga sanggol na patay ng ipanganak at hindi na nakakita ng panangliwanag. Verse 17. Sa libingay hindi na makakapanggulo ang mga masasama at doon ang mga napapagod ay makakapagpahinga.
Verse 18, doon pati mga bihag ay wala ng ligalig, wala ng mga sigaw at utos na mabagsik. Verse 19, ang mga aban at mga dakila ay sama-sama roon, ang mga alipin ay malaya na sa kanilang Panginoon. Verse 20, bakit pa isinilang kung magdurusa rin lamang? Tama. Bakit nga naman isilang ka pa kung magdurusa ka rin lang? At bakit pa binuhay kung daranas din lang ng kahirapan? Verse 21, kamatayan hinahanap ngunit hindi matagpuan, hinuhukay at ninanais sigit pa sa kayamanan. Verse 22, sa kanila ay ubod tamis nitong kamatayan. Verse 23, ano kaya ang dahilan at ang tao'y isinilang, kung inilihim naman ng Diyos ang kanyang patutunguhan? Verse 24, karaingan ang aking pagkain, pagtitiis ang aking inumin. Verse 25, ang kinatatakutan ko ang siyang nangyari sa akin at ang pinakaayawan ko ang dumating sa akin. Verse 26, hindi ako mapalagay, wala akong kapayapaan, kaguluhan sa buhay ko ay walang katapusan. Nandito na tayo sa Job chapter 4, ang unang sagutan. Ito na yung sa magkakaibigan. Job chapter 4 verse 1, sinabi ni Eliphaz na Timanio. Verse 2, huwag mo sanang ikasama ng loob ang aking sasabihin, di ko na kayang manahimik, di na ako makapagpigil. Verse 3, marami na ring tao ang iyong naturuan at mahihinang kamay ay iyong natulungan. Verse 4, salita mo'y nagpalakas at lulupaypay, sa mahina't pagod pangaral mo'y umalalay. Verse 5, ngayong ikaw na ang dumaranas ng matinding kahirapan, nawawalan ka ng pag-asa at parang nais mong mabuwal. Verse 6, di ba't may takot ka sa Diyos at masunurin sa Kanya, kaya dapat magtiwala ka at pagkaroon ng pag-asa. Verse 7, isipin mong mabuti, mayroon bang walang sala na napahamak ang buhay? Mayroon bang mabuting ulitin ko guys. Andito na tayo sa Job chapter 4, ang unang sagutan. Basa. Job chapter 4 verse 1, sinabi ni Eliphaz na Timanio. Okay guys, nandito na tayo sa aklat ng Job chapter 4, ang unang sagutan. Basa. Job chapter 4 verse 1, sinabi ni Eliphaz na Timanio. Verse 2, huwag mo sanang ikasama ng loob ang aking sasabihin, di ko na kayang manahimik, di na ako makapagpigil. Verse 3, marami na ring tao ang iyong naturuan at mahihinang kamay ay iyong natulungan. Verse 4, salita mo'y nagpalakas, sa nanlulupaypay, sa mahina't pagod pangaral mo'y umalalay. Verse 5, ngayong ikaw na ang dumaranas ng matinding kahirapan, nawawalan ka ng pag-asa at parang nais mong mabuwal. Verse 6, di ba't may takot ka sa Diyos at masunurin sa Kanya, kaya dapat magtiwala ka at magkaroon ng pag-asa. Verse 7, isipin mong mabuti, mayroon bang walang sala na napahamak ang buhay? Mayroon bang mabuting tao na dumanas ng kasawian? Verse 8, ang alam ko'y ang mga naghahasik ng kasamaan ay sila ring nag-aani ng kaguluhan. Verse 9, kaya naman ang Diyos sa tindi ng galit sa kanila parang dinaanan ng bagyo, sila'y pinupuksan niya. Verse 10, mga masasamang tao ay parang liyong umuungal, ngunit pinatatahimik sila ng Diyos, ngipin nila'y tinatanggal. Verse 11, para silang liyong walang mabiktima, namamatay sa gutom at nagkakawatak-watak ang mga anak nila. Verse 12, minsan ako ay may narinig, salitang ibinulong sa aking pandinig. Verse 13, sa lalim ng hating gabi, parang ako'y nanaginip kung kailan ang tao ay mahimbing na naiidlip. Verse 14, ako'y sinakmal ng matinding takot, ako'y kinilabutan at nangatog ang tuhod. Verse 15, malamig na hangin dumampi sa mukha ko, sa takot ay natayuan ang aking balahibo. Verse 16, may nakita akong doon ay nakatayo, ngunit di ko mapagwari ang kanyang anyo. Maya-maya narinig ko ang isang tinig. Verse 17, maaari bang maging matuwid ang isang tao sa paningin ng Diyos? Sa harap ng lumikha, mayroon bang malinis ang loob?
Verse 18, mga lingkod niya sa langit, din niya pinagkakatiwalaan. Sa kanya mismong mga anghel, may nakikita siyang kamalian. Verse 19, paano pa siya magtitiwala sa taong mula sa alabok? Tulad ng gamo-gamo, ito ay marupok. Verse 20, ang tao ay buhay ngayon, ngunit hindi tiyak kung mamaya siya pala ay patay na, di pa alam nitong madla. Verse 21, Job chapter 4 verse 21, ang lahat niyang taglay sa kanya ay mawawala. Sa kanyang pagkamatay, kulang pa rin sa unawa. Bukas na itong chapter 5, guys. Bye everyone. God bless.